Okay, before we start, let's all pray. Bago pa tayo magsimula, tayo pong lahat po ay manalangin. Holy and gracious our Heavenly Father God who loves us, thank you so much for your grace and great love. Banal at mapagbiyaya naming Amang Diyos na nagmamahal sa amin, maraming salamat po sa iyong dakilang pag-ibig at biyaya. When we were still sinners, you had compassion on us and you saved our spirit from the eternal perdition. Nung kami po ay mga makasalanan pa, ikaw po ay nahabag sa amin at iniligtas mo po yung aming espiritu mula po sa walang hanggang kapahamakan. Today, in this Lord's Day, we have gathered here, those who are sanctified with the blood of Jesus, in order to listen to your word and also in order to have a fellowship together. Ngayon po, na araw po ng Panginoon, kami po na mga pinabanal ng dugo ng Panginoong Hesus ay nagkatipon upang makapakinig po ng iyong salita at upang magkaroon po ng fellowship na magkakasama. Whenever we gather together, let us get the spiritual strength through the Word of God and through the fellowship. Sa tuwing kami po ay nagkakatipon, makakuha nawa po kami ng espiritual na kalakasan sa pamamagitan po ng salita ng Diyos at ng fellowship. We believe our Lord is always with us and working in us. Kami po ay naniniwala na ang Panginoon po ay palagi po namin kasama at gumagawa po sa amin. As a born-again Christian, let us do not forget what is the real purpose of our life. Bilang mga born-again Christian, huwag nawa po naming malimutan kung ano po yung tunay na layunin po ng aming mga buhay. Let us do our best to glorify the name of God through our Christian life. Gawin nawa po namin yung aming makakaya na maliwalhati po yung Diyos sa pamamagitan po ng aming buhay Kristyano. We are praying for the Lobo Batangas Bible Seminar from tomorrow until this Friday. Kami po ay nananalangin para po sa Lobo Batangas Bible Seminar mula po bukas hanggang sa Biyernes. We pray main law source will listen to the Word of God and we realize what's the real salvation through the Bible Seminar. Kami po ay nananalangin na marami pong ligaw na kaluluwa ang makapakinig po ng Bible Seminar at makaunawa po kung ano po yung tunay na kaligtasan sa Bible Seminar. Today also, from the beginning of this Lord's Day sermon until the end, the Holy Spirit is with us and guide us. Magkasimula po hanggang sa matapos ang Lord's Day sermon po na ito, ang banal na Espiritu nawa ang tumulong at gumabay po sa amin. We know there are some brothers and sisters who are not able to join this Lord's Day sermon. Alam po namin na mayroon po kami mga brothers and sisters na hindi po nakadadong ngayon sa Lord's Day sermon. If they have any difficulties or if they have any sickness, please give them the strength through the Word of God so that they can overcome all the trials in their lives. Kung mayroon man po silang mga kahirapan o mga sakit sa kanilang buhay, pakusap, palakasin niyo po sila sa pamamagitan ng iyong salita upang mapagtagumpayan po nila ito sa kanilang mga buhay. From the beginning of this Lord's Day sermon until the end, the Holy Spirit is with us and guide us. Magpasimula po hanggang sa matapos ang Lord's Day sermon po na ito, ang banal na Espiritu nawa ang tumulong at gumabay po sa amin. In the name of our Lord Jesus Christ, we pray. Ito po yung aming dinadalangin sa pangalan po ng Panginoong Jesucristo. Amen. Amen. Okay, let's open our Bible. Unang Thessalonica, chapter 1, chapter 5, Buksan po natin sa Biblia, sa unang Thessalonica sa chapter 5. from verse 16 to verse 18. Simula po verse 16 hanggang 18. Unang Thessalonica, chapter 5. First Thessalonians, chapter 5, from verse 16 to verse 18. Unang Thessalonica sa chapter 5, simula po verse 16 hanggang 18. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Magalak kayong lagi, manalangin kayong walang patid, sa lahat ng bagay ay magpasalamat kayo, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo Jesus para sa inyo. Yeah. So today, we are going to think about this 1 Thessalonians chapter 5, especially verse 18. Kaya ngayong araw po, pag-iisipan po natin ang patungkol po dito sa unang Thessalonica sa chapter 5, lalong-lalo na po sa verse 18. Apostle Paul said in this passage, rejoice always, pray without ceasing, in everything give thanks. This is the will of God in Christ Jesus for you. Ayon po sa talata na ito, sinabi po ni Apostol Pablo, magalak kayong lagi, manalangin kayong walang patid, sa lahat ng bagay ay magpasalamat kayo, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo Jesus para sa inyo. So today, especially we are going to think about in everything give thanks. Kaya lalo na po ngayong araw, pag-iisipan po natin, sa lahat ng bagay ay magpasalamat kayo. It is very important as a born-again Christian to give thanks in our Christian life.
Napakahalaga po para po sa isang born-again Christian na sa lahat ng bagay ay magpasalamat tayo sa ating pong buhay Kristiyano. If the born-again Christian does not give thanks in the Christian life, then means he forgot the grace of God. Kaya kapag yung isang born-again Christian po ay hindi po nagpapasalamat, ibig sabihin nalimutan niya po yung biyaya ng Diyos. Those who remember the grace of God, they will give thanks through their Christian life. Sa mga nakakaalala ng biyaya po ng Diyos, sila po ay magpapasalamat sa Diyos sa kanila pong buhay Kristiyano. Because when we get the salvation, we were saved by the grace of God. Dahil nung natanggap po natin yung kaligtasan, tayo po ay naligtas sa biyaya po ng Diyos. And as a born-again Christian, we wanted to render this grace to the Lord through our Christian life. At bilang isang born-again Christian, nais po natin suklian ito pong biyaya ng Panginoon sa ating buhay Kristiyano. But as you know well, the unbelievers cannot give thanks truly through their lives. Ngunit gaya po ng nalalaman ninyo, yung mga hindi mananampalataya ay hindi po tunay na makapagpapasalamat sa kanilang buhay. If you read the Bible, the Romans chapter 1, the Bible is mentioning about sin, and among the sins, although they knew God, they did not glorify Him as God, nor were thankful, but became futile in their thoughts, and their foolish hearts were darkened. Kaya ayon po dun sa Roma chapter 1, binanggit po doon patungkol sa kasalanan at sinabi po na sapagkat kahit kilala nila ang Diyos, siya hindi nila nilawalhati bilang Diyos ni pinasalamatan man. Yes, unbelievers, they will not glorify the name of God through their lives. Opo, yung mga hindi mananampalataya, hindi po nila luluwalhatiin yung Diyos sa kanilang mga buhay. Nor were thankful. They do not know how to give thanks to the Lord. Ni pasasalamatan man, hindi po nila alam kung paano po magpasalamat sa Panginoon. So as the Bible says, although you know God, you knew God who is, but if you don't give thanks to God, that's the sin. Kaya gaya po na sinasabi ng Biblia, kahit na kilala mo yung Diyos, ngunit hindi ka nagpapasalamat sa Diyos, iyon po ay kasalanan. Yeah, in our age, many people, they do not know how to give thanks to God. Sa panahon po natin ngayon, marami po mga tao hindi po sila nagpapasalamat sa Diyos. Let's open our Bible. Ikalawang Timoteo, 2 Timothy chapter 3. Buksan po natin sa ikalawang Timoteo sa chapter 3. Verse 1-2. Dito po sa verse 1 hanggang 2. Ikalawang Timoteo, chapter 3, verse 1-2. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3-1. Ngunit unawain mo ito na sa mga huling araw ay darating ang mga panahon ng kapighatian, sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa kanilang sarili, maibigin sa salapi, mayayabang, mga mapagmalaki, mapanlait, suwail sa mga magulang, mga walang utang na loob, walang kabanalan. Yeah. In the last days, the people will be like this. So, among this verse, the verse 2, for men will be lovers of themselves, lovers of many, boasters, proud, blasphemers, disobedience to parents, especially unthankful and ungodly, unholy. Kaya yung mga tao po sa mga huling araw, sila po ay magiging gaya nito dito po sa verse 2, sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa kanilang sarili, maibigin sa salapi, mayayabang, mga mapagmalaki, mapanlait, suwail sa mga magulang, mga walang utang na loob, walang kabanalan. Nowadays, most of the people, they only focus on themselves and they are very selfish. Sa panahon po natin ngayon, yung mga tao po ay nakatuon lamang po sa kanilang sarili at sila po ay sila po ay mga makasarili. That's why they are unthankful. Kaya nga po hindi po sila wala po sila mga utang na loob. So, as a born-again Christian, if we do not give thanks to the Lord, we also need to think about our Christian life. Am I right before the Lord? Kaya bilang isang born-again Christian, kung hindi ako nagpapasalamat sa aking buhay Kristiyano, dapat natin pag-isipan yung ating buhay Kristiyano, ako ba ay tama sa harapan ng Panginoon? There is the one story. One day, one beggar came to the monastery. Kaya meron pong isang kwento, yung isa pong pulubi ay pumunta doon po sa isang monasteryo. But the monastery, there was the condition. You can only say the one word while you are receiving the training.
you can say once a month, only once a month. Kaya meron pong kondisyon doon sa monasteryo, meron ka lamang pong isang salitang masasabi sa loob po ng isang buwan. So while you are staying in this place, you need to meditate. Kaya habang nananatili ka sa lugar na ito, kinakailangan mo pong magbulay-bulay. So first, the 1 month later, this beggar, after he stayed the monastery, he said, the food is not delicious. Kaya pagkatapos po ng isang buwan, sinabi po ng pulubi doon po sa loob ng monasteryo, ang pagkain ay hindi masarap. Yeah. Because he only focused on the physical conditions. Dahil nakatuon lamang po siya doon po sa physical na kondisyon. And another 1 month later, there was the chance to say the one more time, but this beggar said again, the bed is not comfortable. Kaya lumipas pa po ulit yung isang buwan at nagmuli po nagsalita yung pulubi, sinabi po niya ang higaan ay hindi komportable. Yeah, although the monastery allows him to stay there because he was the beggar. There was no place and then there was no any food. But he was able to get the food and also he was able to stay in the monastery. But always he is complaining. Kaya kahit na yung monastery po ay pinahintulutan po siya na manatili doon dahil wala po siyang lugar na mapanatilihan at makain, ngunit siya po ay nagrereklamo. So 3 months later, he came to have another chance to say, you know what did he say? Kaya pagkatapos po ng 3 buwan, meron po ulit siyang sinabi. Alam niyo po ba kung ano po yung kanyang sinabi? Yeah, he said, I cannot stay here anymore. Sinabi po niya, hindi na ako makakatagal pa dito. Yeah. So he left the monastery. Kaya although there was the chance to stay, but he was not able to enjoy it. Kaya umalis po siya doon sa monasteryo, kahit na meron pong pagkakataon upang makapanatili, hindi niya po ito nagawang tiisin. While we are having a Christian life, it is also same. If we only focus on the physical things and then material things, maybe you may complain rather than give thanks to God. Parehas din naman po sa ating mga buhay Kristiyano, kung tayo po ay nakatuon sa ating pisikal at material na mga buhay, maaaring hindi po tayo magpasalamat sa Diyos at magreklamo po sa Diyos. Why Bible says, 1 Thessalonians chapter 5, verse 18, in everything give thanks. This is the will of God, in Jesus Christ. Kaya bakit po ba sinasabi ng Biblia sa 1 Thessalonica sa chapter 5 na sa lahat ng bagay ay magpasalamat kayo sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo Jesus para sa inyo. Truly born again Christian, will give thanks to God always. Yung tunay na born again Christian po ay palaging magpapasalamat sa Diyos palagi. Other unbelievers, their thanks, it is the conditional. If everything is going well and everything is fine, they can give thanks to God. But when they face some problems or difficulties, they will complain rather than giving thanks. Kaya yung mga hindi mananampalataya, hindi po sila natututong magpasalamat sa Diyos. Kaya kapag hindi po maayos ang sitwasyon, hindi po sila nagpapasalamat. According to the Awit 118 verse 21, ako'y magpapasalamat sa iyo sapagkat sinagon mo ako at ikaw ay naging kaligtasan ko. Kaya yun po sa Awit 118 sa verse 21, ako'y magpapasalamat sa iyo sapagkat sinagot mo ako at ikaw ay naging kaligtasan ko. Those who remember how he was saved by the grace of God, he will give thanks to God through his Christian life. Kaya doon sa mga nakakaalala ng biyaya po ng Diyos, sila po ay magpapasalamat sa kanila pong buhay Kristiyano. As you know well, in the days of Noah, according to the Genesis chapter 6, this world was destroyed by the water judgment. Gaya po ng nalalaman ninyo, sa panahon po ni Noe, ayon po sa Genesis chapter 6, ito pong mundo ay pinahinukuman po sa pamamagitan ng tubig. Outside of the ark, all the people, they were destroyed by the water judgment. Lahat po ng mga taong nasa labas ng daong, lahat po ng mga tao ay winasak sa pamamagitan po ng paghuhukom sa tubig. But the family of the Noah, 8 family members, they entered Noah's ark and then they were saved by the grace of God. Ngunit ang 8 pamilya po ni Noe, sila po ay pumasok doon po sa daong at sila po ay naligtas doon po sa daong. Can you imagine what the Noah's family, how they were staying in the ark, inside of the ark?
Kaya naisip niyo po ba kung paano po yung mga miyembro po ni Noe, sila po ay nananatili doon po sa loob ng daong? What the Noah's family would say in the ark? Kaya ano po bang sasabihin ng mga miyembro ni Noe doon po sa loob ng daong? I don't think they were complaining inside of the ark. Sa tingin ko po, hindi po sila nagrereklamo doon po sa loob ng daong. They would give thanks to God Sila po ay nagpapasalamat sa Diyos. because they were saved from the water judgment. Dahil sila po ay naligtas mula po doon sa paghukom sa tubig. If they were stay outside of the ark, they would be destroyed by the water judgment. Kung sila po ay nanatili doon po sa labas ng daong, sila po ay mawawasak sa pamamagitan ng paghukom sa But tubig. by the grace of God, they were saved. And then, while they were staying in the ark, they praised the Lord and they gave thanks to the Lord. Ngunit sa biyaya po ng Diyos, sila po ay naligtas at sila po ay nanatili doon po sa loob ng daong at pinuri po nila yung Panginoon at nagpasalamat po sa Diyos. So, as a born-again Christian, if we really remember the grace of God, how we get the salvation, also we will give thanks to the Lord. Kaya bilang isang born-again Christian, kung naalala natin yung biyaya ng Diyos, kung paano tayo natanggap natin yung kaligtasan, tayo po ay magpapasalamat sa Panginoon. Okay, let's open our Bible with 136. Buksan po natin sa awit 136. With 136. Sa awit 136. Okay, let me read it. Babasahin ko po from verse 1 to verse 5. O magpasalamat kayo sa Panginoon sapagkat siya ay mabuti, sapagkat ang kanyang tapat na pag-ibig ay magpakailanman. O magpasalamat kayo sa Diyos na mga Diyos, sapagkat ang kanyang tapat na pag-ibig ay magpakailanman. Ang Panginoon ng mga Panginoon ay inyong pasalamatan, sapagkat ang kanyang tapat na pag-ibig ay magpakailanman. Siya na tanging gumagawa ng mga dakilang kababalaghan, sapagkat ang kanyang tapat na pag-ibig ay magpakailanman. Siya na sa pamamagitan ng unawa ay ginawa ang kalangitan, sapagkat ang kanyang tapat na pag-ibig ay magpakailanman. In this verse, give thanks. Oh, give thanks to God. Oh, give thanks to God. It is repeated so many times from the verse 1 until the verse 26, up to the last verse. Kaya sa talata po na ito, sinabi po, o magpasalamat kayo sa Panginoon, kaya paulit-ulit po itong binanggit mula po verse 1 hanggang 26. So, this Psalms 136 is well known as the Psalms of the thanks. Kaya ito pong mga awit na ito po ay kilala bilang awit ng pagpapasalamat. Who can give thanks to God like this? Kaya sino ba yung kayang magpasalamat sa Diyos na gaya po nito? Yeah, as I said, other unbelievers, those who belongs to this world, their thanks is the conditional. Kaya gaya po ng aking sinabi, yung mga hindi mananampalataya na kabilang po dito sa mundo, yung kanilang pasasalamat ay may kondisyon. But our born-again Christian, we were saved by the grace of God. That's why, whether we are in the good situation or bad situation, any situation, we can give thanks. As the Bible says, in everything, give thanks. Ngunit tayo po mga born-again Christian, tayo po ay naligtas sa biyaya po ng Diyos, kaya sa kahit na mabuti man o masama yung sitwasyon, gaya po na sinasabi ng Biblia, sa lahat ng mga bagay ay magpasalamat kayo. As a born-again Christian, we need to examine our Christian life. How much we give thanks to God through our Christian life. Kaya bilang isang born-again Christian, kailangan po natin suriin yung ating mga buhay Kristiyano kung gaano ako nagpapasalamat sa Diyos sa aking buhay Kristiyano. As a born-again Christian, if you focus on the material things or physical things in this world, you cannot give thanks to the Lord. Instead, you will complain. Kaya bilang isang born-again Christian, kung ikaw po ay nakatuon lamang sa material at physical po ng mga bagay, hindi ka po makapagpapasalamat sa Diyos, sa halip ikaw po ay magrereklamo. Is there anything which is much more important than our salvation? Kaya meron po bang anumang bagay na mas mahalaga kaysa po sa ating kaligtasan? Yeah, there is nothing which is much more important than our salvation. Kaya wala pong anumang bagay yung mas mahalaga kaysa po sa ating kaligtasan. So, if we remember the importance of our salvation, and then how we are saved, yeah, we can give thanks to the Lord in any situation.
Kaya kung inaalala po natin yung kahalagahan po ng ating kaligtasan at kung paano po tayo naligtas, tayo po ay magpapasalamat sa kahit na anumang So sitwasyon. as a born-again Christian, while you are having a Christian life, if you have any difficulties or problem, so if you say if you are complaining or if you say some bad things instead of the thanks, I would recommend to read this Bible. With 136. So please meditate how should we give thanks to the Lord. Kaya bilang isang born-again Christian, kung ikaw po ay nakakaranas ng kahirapan sa iyong buhay Kristiyano at ikaw po ay nagre-reklamo, kaya inirekomenda ko po sa inyo na basahin po ninyo ito pong mga awit 136 na magpasalamat kayo sa Panginoon. How to give thanks as a born-again Christian? Kaya paano ba dapat tayo magpasalamat bilang isang born-again Christian? We should remember our time is limited. God allowed us another chance this year, 2025. This is the new opportunity given by the Lord. Kaya dapat po nating tandaan na ang ating pong oras ay limitado lamang. Ang Panginoon po ay nagbigay ng pinabagong taon na 2025. Ito po ay napakagandang pagkakataon para sa Panginoon. I believe many of brothers and sisters, they already made the New Year's resolution through the New Year retreat. Ako po ay naniniwala na marami pong brothers and sisters ay gumawa po ng kanilang New Year's resolution sa nakaraang New Year retreat. So, as you made the New Year's resolution, please do your best to accomplish the will of God through your Christian life. Kaya gaya po ng iyong ginawang New Year's resolution, pakusap, gawin mo po yung iyong makakaya na matupad po yung kalooban ng Diyos sa iyong buhay Kristiyano. We should not forget the grace of God through our Christian life. Hindi po dapat natin kalimutan yung biyaya po ng Diyos sa ating mga buhay Kristiyano. If you read Luke chapter 17, there is the story of the 10 lepers who were cleansed by the Jesus. Kaya kung titingnan po ninyo sa Lucas chapter 17, naroon po yung kwento ng 10 ketongin na pinagaling po ni Jesus. 10 lepers, they were all cleansed together. Kaya yung 10 ketongin po, sila po ay nalinis ng magkakasama. But Bible says only one leper returned to the Lord and gave thanks to Him. Ngunit sinasabi po ng Biblia na isa lamang po yung bumalik sa Panginoon at siya po ay At the nagpasalamat. time, Jesus asked, were there not 10 cleansed, but where are the 9? Kaya ng mga oras po na yun, sinabi po ni Jesus, hindi ba 10 ang nalinis? Nasaan ang siyam? Nasaan ang siyam? Where are the 9? All the 10 lepers, they were cleansed altogether by the grace of Jesus. But only one leper returned to the Lord and gave thanks to Him. Kaya 10 ketongin po, sila po ay nalinis na magkakasama sa biyaya po ni Jesus, ngunit isa lamang po yung ketongin na bumalik po sa Kanya. As a born-again Christian, we also need to check our Christian life. How we are living as a born-again Christian. Kaya bilang isang born-again Christian, kailangan din po natin suriin yung ating buhay Kristiyano, paano ba ako nabubuhay sa dito sa mundo. Whether we are really thankful to the grace of the Lord or not. Kung ako ba ay nagpapasalamat sa biyaya ng Panginoon o hindi. We remember this verse very well with 116 verse 12. What shall I render to the Lord for all His benefits toward me? Kaya alam po natin yung talata po na ito sa awit 116 sa verse 12, ano ang aking isusukli sa Panginoon sa lahat niyang kabutihan sa akin. If there was not the grace of God, we were not able to be saved. And if we are not saved by the grace of God, we were supposed to go to the eternal hell. Kung wala po yung biyaya ng Diyos, hindi po tayo maliligtas. At kung wala po yung biyaya ng Diyos, tayo po ay nararapat na mapunta sa impyerno. We should not forget this. Hindi po dapat natin ito kalimutan. Let's open our Bible. 2 Samuel chapter 22, Buksan po natin sa ikalawang Samuel sa chapter 22. Ikalawang Samuel chapter 22. Ikalawang Samuel chapter 22. Verse 50. Dito po sa verse 50. Here, therefore I will give thanks to you, O Lord, among the Gentiles. You sing the praises to your name. Dahil dito'y pupurihin kita, O Panginoon, sa gitna ng mga bansa, at aawitan ko ang iyong pangalan na mga pagdakila.
So this is the praise of the King David. Yeah, King David, he also experienced the too much grace of God. That's why through his life, he praised the Lord always and he gave thanks to the Lord. Kaya ito po yung awit ng pagpupuri ni Haring David. Si Haring David, naranasan niya po yung labis na biyaya po ng Diyos, kaya siya po ay nagpapasalamat sa kanya pong buhay. Yeah, he remembered the grace of the salvation. That's why he was able to praise the Lord through his life. Kaya naalala po niya yung biyaya po ng Panginoon, kaya nagawa niya pong magpasalamat at magpuri po sa Panginoon sa kanyang buhay. Verse 51, he is the tower of salvation to his king, and shows mercy to his anointed, to David and his descendant forevermore. Kaya sinasabi po, dakilang pagtatagumpay ang sa kanya'y hari ibinibigay at nagpapakita ng tapat na pag-ibig sa kanyang hinirang kay David at sa kanyang binhi magpakailanman. Okay, unang Chronicle, chapter 16 also, unang Chronicle, First Chronicles, chapter 16. Sa unang Kronika, dito po sa chapter 16. From verse 23 to 25. Simula po verse 23 hanggang 25. Babasahin ko po. Kayo'y magsiawit sa Panginoon buong lupa, ihayag ninyo ang kanyang pagliligtas sa araw-araw, ipahayag ninyo ang kanyang kaliwalhatian sa gitna ng mga bansa, ang kanyang mga kamanghamanghang gawa sa gitna ng lahat ng mga bayan, sapagkat dakila ang Panginoon at karapat-dapat purihin, siya'y marapat na katakutan ng higit sa lahat ng Diyos. Yes, this is also King David's praise of the thanksgiving to the God. Kaya ito rin po yung pagpupuri po ni Haring David upang magpasalamat po sa Diyos. Verse 25 says, "For the Lord is great and greatly to be praised. He is also to be feared above all gods." Kaya sinabi po sa verse 25, sapagkat dakila ang Panginoon at karapat-dapat purihin, siya'y marapat na katakutan ng higit sa lahat ng Diyos. Verse 34, unang Kronika, chapter 16, verse 34. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. O magpasalamat kayo sa Panginoon sapagkat siya'y mabuti, sapagkat ang kanyang tapat na pag-ibig ay nananatili magpakilanman. Here, oh, give thanks to the Lord, for He is good, for His mercy endure forever. Yes, King David experienced too much the grace of God. That's why he was able to praise the Lord, and also he was able to give thanks to God through his lives. Kaya si Haring David, naranasan niya po yung labis sa biyaya po ng Diyos, kaya nagawa niya pong purihin yung Diyos at nagawa niya pong magpasalamat sa Diyos sa kanyang buhay. But what the Bible says, in everything, give thanks. What's the meaning? In everything. Ngunit ano po bang sinasabi ng Biblia? Ano po bang ibig sabihin? Sa lahat ng mga bagay ay magpasalamat kayo. It is not conditional, right? Whether you are good or bad situation, whether you are strong, whether you are healthy, or whether you are sick. In any kind of condition, you can give thanks to the Lord. Kaya hindi po ito conditional kung ikaw po ay nasa mabuti o masamang kalagayan, sa kalusugan o kung may sakit, kaya sa lahat ng mga bagay ay magpasalamat kayo sa kahit anumang sitwasyon. Okay, let's open our Bible. Ephesians chapter 5. Buksan po natin sa Efeso sa chapter 5. Verse 20. Dito po sa verse 20. Ephesians chapter 5, verse 20. Efeso chapter 5, dito po sa verse 20. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Laging nagpapasalamat sa lahat ng mga bagay sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo sa Diyos na ating Ama. Giving thanks always for all things to God, the Father, in the name of our Lord Jesus Christ. Here also, giving thanks always. Magpapasalamat sa lagi. For all things. All things. Kaya dito po sinabi, laging nagpapasalamat sa lahat ng mga bagay. So, truly born-again Christian, we can give thanks in everything, and also we can give thanks to the Lord always. Kaya ang mga tunay na born-again Christian, tayo po ay magpapasalamat sa Diyos sa lahat ng mga bagay at magpapasalamat po tayo palagi sa Panginoon.
those who really knows the things through their life will be changed. Kaya dun sa mga nakakaalam kung paano po magpasalamat, yung kanila pong buhay ay nababago. Okay, let's open our Bible. Awit 50, verse 23. Buksan po natin sa Awit 50 sa verse 23. Awit 50, verse 23. Sa Awit 50, dito po sa verse 23. Babasahin ko po. Ang naghahandog ng alay ng pasasalamat ay nagpaparangal sa akin, sa kanya na nagayos ng kanyang lakad, ang pagliligtas ng Diyos ay ipapakita ko rin. Yeah, here, whoever offers praise glorifies me, and to him who orders his conduct, all right, I will show the salvation of God. Yes, so those who really glorify God, and also those who really obey to God's word. So God will show the salvation of God to him. Kaya dito po, doon po sa mga nagpaparangal sa Diyos at sumusunod po sa salita ng Diyos, ipapakita po sa kanya ng Diyos yung kanyang pagliligtas. There is the one story. One man, he is 45 years old, and he was working at the company as a general manager. Kaya meron pong isang kwento, meron pong isang lalaki, siya po ay 45 years old at siya po ay isang general manager sa isang kumpanya. But suddenly, he got a stroke. Ngunit sa kasamang palad po, siya po ay nagkaroon ng stroke. And he became almost half paralyzed his body. At halos sa kalahati po ng kanyang katawan ay naging paralisado. From that time, he was not able to move properly, and also his saying was not normal. Kaya namula po ng mga oras na yun, hindi na po siya makakilos na maayos at yung kanya pong pagsasalita ay hindi na po normal. That's why he started to complain everything. Although his wife is taking care of him, but he is saying the bad things and then complaining always. Kaya kahit na inaalaga na po siya ng kanyang asawa, ngunit palagi po siya nagsasalita ng masasamang bagay at palagi po nagrereklamo. I think the wives who is taking care of her husband who has a stroke, they knows how much is it difficult to take care of the paralyzed person. Kaya sa tingin ko po, doon po sa asawang babae na nag-aalaga po ng kanyang asawa na mayroong stroke, alam po niya kung gaano kahirap na magkaroon po ng stroke. Yeah, this man also, before he got a stroke, he was able to do what he want, everything. Kaya maging yung tao po lalaki po na ito, bago po siya magkaroon ng stroke, magagawa niya po yung lahat ng kanyang gustong gawin. But he was confined in the hospital, and then because of the half paralyzed his body, he was not able to move freely. Ngunit siya po ay na-ospital at hindi na po siya makakilos ng malaya. That's why he is complaining everything. Kaya nga po palagi po siya nagrereklamo sa lahat ng mga bagay. And one day, one of his friends visited the hospital, and then he knew his friend was changed a lot because of so many complaints. Kaya isang araw po, meron pong bumisita na mula po sa kanyang kaibigan at nalaman po niya kung paano po siya palagi nagrereklamo. So the friends told him, even the small things, you'd better find the one thing to give thanks. Kaya yung isa po niyang kaibigan, sinabi po sa kanya na mula kahit sa maliliit na bagay, dapat mong hanapin kung saan ka dapat magpasalamat. Yeah, if you can find anything to give thanks, your life can be changed. Kaya kung matatagpuan mo, mahanap po yung mga bagay na kung saan ka makapagpapasalamat, yung buhay mo ay mababago. So from the moment, this man tried to find how can he give thanks. Kaya mula po ng mga oras na yun, sinubukan po ng lalaking ito kung saan po siya makakapagpasalamat. So when he looked at himself, there are his wife who is taking care of him. Yeah, if there was his wife, he would have much more difficulties. Kaya ng mga oras na yun, tinignan niya po yung kanyang sarili, nakita niya po yung kanyang asawa na nag-aalaga sa kanya, kung wala po siya, ay magkakaroon po siya ng maraming kahirapan. And also, he thought when he was an elementary student, there was the elementary teacher.
she was very kind, and then she always encouraged him. That's why he was able to become the good students. At naisip din po niya na nagkaroon po siya ng elementary teacher at siya po ay napakabuti at palagi niya pong hinihikayat yung mga estudyante. Because of her encouragement, later he became the honor students, and then he graduated the good college, and he was able to enter the good company. Kaya dahil sa kanyang paghihikayat sa kanya, siya po ay naging honor student at nagkaroon po siya ng magandang trabaho sa isa pong kumpanya. So he would like to write a letter, letter of the thanks to her. Kaya gusto po niya magsulat ng isang liham bilang pagpapasalamat po sa kanya. He wrote a letter, and at the time, she was staying in the nursing house for the elderly people. Kaya siya po ay nagsulat ng kanyang liham at ng mga oras po na yun, siya po ay nananatili doon po sa isang nursing home para po sa mga matatandang tao. The teacher, when she received the letter, she was very also happy. Kaya yung teacher po, siya po ay napakasaya nung natanggap niya po yung liham. And she also write a letter. And then when the person who became the paralyzed, when he received the letter, he was also very happy. Kaya nagsulat din po siya ito at ipinadala po ito doon po sa lalaki at yung lalaki po na paralisado, nung nakita niya po yung sulat, siya rin po ay napakasaya. Through the encouragement of her teacher, also he was able to get the strength. Kaya sa pamagitan po ng pagkakit ng kanyang teacher, nagkaroon din po siya ng kalakasan. So he started to the exercise again for his recovery. Kaya nagkaroon po siya ng kanyang exercise para po sa kanyang recovery. And then his life was changed little by little. And then later, he was able to recover fully. At pagkatapos po, paunti-unti po siyang nare-recover at sa huli, siya po ay talagang na-recover na. He returned the company, and then later, he became the vice president, and finally, he became the CEO, president in the company. Kalaunan, siya po ay nakabalik sa kanyang kumpanya at siya po ay naging vice president at kalaunan, siya po ay naging CEO. Think about this kind of life. The paralyzed person, if he always he was complaining about his condition and situation, and if he did nothing happened to him. Kaya pag-isipan niyo po ito, kung yung lalaking paralisado ay palaging nagrereklamo sa kanyang kondisyon o sa kanyang sitwasyon, wala pong anuman yung mangyayari sa kanya. But according to his friends, the advice, when he was trying to find even the small things, what he can give thanks, his life was changed. Ngunit ayon din sa payo ng kanyang kaibigan, na hanapin niya yung maliliit na bagay kung saan siya pwedeng magpasalamat na bago po yung kanyang buhay. Our born-again Christian is also same. If we only look at uncomfortable things or some bad situation, maybe you will complain rather than giving thanks. Kaya parehas din naman po sa ating mga born-again Christian, marahil kung pagmamasan nyo lamang po yung hindi komportableng sitwasyon o masama sitwasyon, hindi po magpapasalamat. Why should we give thanks? Bakit ba tayo dapat magpasalamat? Bible says, in everything, give thanks. It is not conditional. Kaya sinasabi po ng Biblia, sa lahat ng mga bagay ay magpasalamat kayo, hindi po ito kondisyonal. Truly born-again Christian, we will say thanks rather than the complaining. Ang mga tunay na born-again Christian, tayo po ay magpapasalamat sa ating pong sitwasyon. Ephesians chapter 2 verse 8, for by grace you have been saved through faith. Sinabi po sa Efesos sa chapter 2 sa verse 8, sapagkat sa biyaya kayo'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. We should give thanks to the Lord because we were saved by the grace of God. Dapat po tayong magpasalamat sa Panginoon dahil tayo po ay naligtas sa biyaya ng Diyos. So, if we remember the grace of the salvation, yes, we can give thanks to the Lord. Kaya kung aalalahanin po natin yung biyaya po ng kaligtasan, syempre po tayo po ay magpapasalamat sa Panginoon. Okay, let's open our Bible. Romans chapter 6. Buksan po natin sa Romans sa chapter 6. Romans chapter 6. Sa Romans sa chapter 6. Verse 17-18. Dito po sa verse 17 hanggang 18. Okay, babasahin ko po.
Ngunit salamat sa Diyos, na bagamat kayo'y dating mga alipin ng kasalanan, kayo'y taos pusong sumunod sa anyo ng aral na doon ay pinagkatiwala kayo, at pagkatapos na mapalaya kayo sa kasalanan, ay naging mga alipin kayo sa paggawa ng matuwid. But God be thanked that though you were slaves of sin, yet you obeyed from the heart, that from the doctrine which you were delivered. Yes, so because of the reason we are saved by the grace of God, we should give thanks to the Lord. Kaya dahil po sa rason na ito, tayo po inaligtas sa biyaya po ng Diyos, kaya dapat po tayong magpasalamat sa Panginoon. Israelite, as you know well, they had a slavery life in Egypt for 400 years. Yung mga Israelita, gaya po ng nalalaman ninyo, sila po ay nagkaroon ng buhay na pagkaalipin sa Ehipto sa loob po ng 400 taon. But by the grace of God, they were delivered from the slavery life by the grace of God. Ngunit sa biyaya po ng Diyos, sila po ay nailigtas ng Diyos dahil po sa biyaya po ng Diyos. If you read Exodus chapter 15, after they passed the Red Sea, after they experienced the Red Sea crossing, they praised the Lord and they gave thanks to the Lord. Kaya kung titignan po ninyo sa Exodus sa chapter 15, pagkatapos po nilang makatawid doon po sa dagat na pula, sila po ay nagpasalamat sa Panginoon. Okay, let's open the Bible, Exodus chapter 15. Buksan po natin sa Exodus chapter 15. Verse 1-2. Dito po sa verse 1 hanggang 2. Exodus chapter 15, verse 1-2. Exodus chapter 15, dito po sa verse 1 hanggang 2. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3 to 1. Nang magkagayoy, inawit ni Moises at ng mga Israelita ang awit na ito sa Panginoon na sinasabi, Ako'y aawit sa Panginoon sapagkat siya'y maluwalhating nagtagumpay, kanyang inihagis sa dagat ang kabayo at ang duoy nakasakay. Ang Panginoon ang aking awit at kalakasan, at siya'y naging aking kaligtasan. Ito ang aking Diyos at aking pupurihin siya. Siya'y aking itataas, ang Diyos ng aking Ama. Yeah. Moses, he praised God. Why? The Lord is my strength and the song, and He has become my salvation. He is my God, and I will praise Him, my Father's God, and I will exalt Him. Kaya pinuri po ni Moises yung Diyos. Bakit po? Sinabi po sa verse 2, Ang Panginoon ang aking awit at kalakasan, at siya'y naging aking kaligtasan. Yes. And also, as you know well, Israelite, they had a slavery life. They became the slave. They became the captivity by the Babylon for 70 years, as the prophet Jeremiah prophesied. At gaya po ng nalalaman ninyo, yung mga Israelita, sila po ay naging bihag doon po sa Babylonia sa loob po ng 70 taon, gaya po ng ipinopesiya po ni Propeta Jeremias. But after 70 years, they were able to return to Jerusalem. Ngunit pagkatapos po ng 70 taon, sila po ay nakabalik doon po sa Jerusalem. Yeah, when they were able to return to Jerusalem after 70 years Babylon exile, Israelite also, they praise God. Kaya pagkatapos po nilang makabalik doon po sa Jerusalem, pagkatapos po ng kanilang pagkabihag sa Babylonia, pinuri po nila yung Panginoon. Let's open our Bible, Awit 126. Buksan po natin sa Awit 126. Psalms 126. Awit 126. From verse 1 to 3. Simula po verse 1 hanggang 3. Awit 126 from verse 1 to 3. Babasahin ko po. Nang ibalik ng Panginoon ang mga kayamanan ng Zion, tayo ay gaya ng mga nananaginip, na magkagayoy napuno ang ating bibig ng mga tawanan at ang ating dila ng mga awit ng kagalakan, na magkagayoy sinabi nila sa gitna ng mga bansa, ang Panginoon ay gumawa ng mga dakilang bagay para sa kanila. Ang Panginoon ay gumawa ng mga dakilang bagay para sa atin. Kami ay natutuwa. Yeah, because of the disobedience of the Israelite, they became the captivity by the Babylon for 70 years. Kaya dahil po doon sa mga Israelita, sila po ay nagdadinalang bihag sa Babylonia sa loob po ng 7 taon. But as the Bible says, when the Lord brought back the captivity of Zion, we were like those who dream. It was like a dream. They were so happy. That's why they rapped and then they praised God.
Ngunit gaya po na sinasabi ng Biblia, nang ibalik ng Panginoon ng mga kayamanan ng Zion, tayo ay gaya ng mga nananaginip, kaya pinuri po nila yung Diyos. Yeah, the Lord has done great things for them. The Lord has done great things for us, and we are glad. Ang Panginoon ay gumawa ng mga dakilang bagay para sa kanila, ang Panginoon ay gumawa ng mga dakilang bagay para sa atin, kami ay natutuwa. Yes, those who remember how he was saved from the eternal destruction, yeah, he will never forget the grace of the Lord. And he will praise the Lord and he will give thanks to the Lord always. Kaya dun sa mga nakakaalala kung paano siya naligtas mula dun sa walang hanggang pagkawasak, pupurihin niya po yung Panginoon at siya po ay palaging magpapasalamat sa Panginoon. So we should not forget how we are saved. Kaya hindi po dapat natin kalimutan kung paano po tayo naligtas. Ikalawang Thessalonica, chapter 2. Sa ikalawang Tesalonica po, sa chapter 2, Second Thessalonians, chapter 2, verse 13. sa ikalawang Tesalonica, chapter 2, dito po sa verse 13. Verse 13, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ngunit kami ay dapat laging magpasalamat sa Diyos dahil sa inyo, mga kapatid na minamahal ng Panginoon, sapagkat hinirang kayo ng Diyos bilang unang bunga sa kaligtasan sa pamamagitan ng pagpapabanal ng Espiritu at pananampalataya sa katotohanan. Yes. So Apostle Paul also gave thanks. Why? By the grace of God, many other people, they were saved. And then they continue to serve the Lord. Kaya maging si Apostol Pablo, siya rin po ay nagpasalamat sa Diyos. Bakit po? Dahil maraming tao po yung naligtas at pinuri po ang Panginoon. Yeah. So, as a born-again Christian, we must remember the importance of our salvation. Kaya bilang isang born-again Christian, dapat po nating alalahanin yung kahalagahan po ng ating kaligtasan. Hebrews chapter 2 verse 3 says, how shall we escape if we neglect the so great salvation? Sinabi po sa Hebreo chapter 2 sa verse 3, paano nga tayo makakatakas kung ating pababayaan ang ganito kadakilang kaligtasan? Truly born-again Christians, the thanks is not conditional. Kaya ang tunay na pagpapasalamat po ng mga tunay na born-again Christian ay hindi po kondisyonal. Whether you are good situation or bad situation, whether you are comfortable situation or uncomfortable, in everything, give thanks. Kahit na ikaw po ay nasa mabuti o masamang sitwasyon o sa komportable o hindi komportableng sitwasyon, sa lahat ng mga bagay ay magpasalamat kayo. Many people, they know this verse, right? The 1 Thessalonians chapter 5, verse 18, in everything give thanks. But important things, how many Christians do they really practice this word through their lives? Kaya marami pong tao na alam po nila yung talata na ito na sa lahat ng mga bagay ay magpasalamat ngayon, ngunit yung pinakamahalagang bagay po, gaano karami mga Kristiyano yung iniisina sa buhay yung pagpapasalamat. Rejoice always. Pray without ceasing. And in everything, give thanks. This is the will of God in our Lord Jesus Christ. Magalak kayong lagi, manalangin kayong walang patid, sa lahat ng bagay ay magpasalamat kayo, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo Jesus para sa inyo. This is very simple word, right? In everything, give thanks. But actually, in order to give thanks to the Lord always, if our heart is not really ready to serve the Lord, it's not easy. Kaya, at sa katunayan, ito po ay napakasimpleng mga salita lamang, ngunit upang makapagpasalamat po sa Diyos, kung yung ating pong puso ay hindi po handa, hindi po madaling makapagpasalamat. You can give thanks when you keep the peace in your heart. Magagawa mo magpasalamat kung iniingatan mo yung kapayapaan sa iyong puso. Let's open our Bible, Colossians chapter 3. Buksan po natin sa Colosas sa chapter 3. Verse 15. Dito po sa verse 15. Colossians chapter 3 verse 15. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. At maghari sa inyong puso ang kapayapaan ni Kristo,
na doon ay tinawag din naman kayo sa isang katawan at kayo'y maging mapagpasalamat. And let the peace of God rule in your heart. Also you were called in one body, and be thankful. Yes, we should be thankful. Kaya dapat po tayong maging mapagpasalamat. And in order to give thanks to God, what is necessary? Let the peace of God rule in your heart. Kaya upang makapagpasalamat po sa Diyos, ano po yung kinakailangan? At maghari sa inyong puso ang kapayapaan ni Kristo. We need to understand what is this peace. Kaya dapat po nating pag-isipan, kailangan po nating maunawaan kung ano po yung kapayapaan na ito. If you read John chapter 14, our Lord Jesus Christ already promised the disciples to give the peace. Kaya doon po sa 1 chapter 14, ipinangako na po ng Panginoong Kristo kung nabibigyan niya po ng kapayapaan yung mga alagad. John chapter 14 verse 27 says, "Peace I leave with you, my peace I give to you, not as the world gives do I give to you. Let not your heart be troubled, neither let it be afraid." Kaya sinabi po sa 1 chapter 14, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo, hindi gaya ng ibinibigay ng sanlibutan ang ibinibigay ko sa inyo, huwag bang bagabag ang inyong puso o matakot man. Yes, Bible says, the peace which we received from the Lord, it is really different from the peace from this world. Opo, gaya po na sinasabi ng Biblia, na yung kapayapaan na ibinigay sa atin ng Panginoon ay iba po mula sa kapayapaan dito sa sanlibutan. Yes, this is the true peace when we get the salvation. Opo, ito po ay tunay na kapayapaan nung natanggap po natin ang kaligtasan. You may remember, if you read John chapter 20, there is the story. Jesus Christ, after He was crucified, on the third day, He was resurrected. Kaya marahil naalala po ninyo, doon po sa 1 chapter 20, pagkatapos po na mamatay ni Jesus, siya po ay muling mabuhay pagkatapos po ng 3 araw, at siya po ay muling nabuhay pagkatapos po ng 3 araw. When the disciples gathered one place, Jesus appeared in front of them, and Jesus said, "Peace be with you." Ng mga oras po na yun, siya po ay nagpakita sa kanyang mga alagad at kanya pong sinabi, kapayapaan ang sumainyo. Yeah, we need to think about why Jesus said this word first, "Peace be with you." Kaya kailangan po natin pag-isipan, bakit po ito yung unang sinabi ni Jesus, kapayapaan ang sumainyo. Before disciples, they were afraid of their deaths. Bago noon po, yung mga alagad po, sila po ay takot sa kanilang kamatayan. Yeah, most of the people in this world, they are afraid of the judgment and the sin. Kaya karamihan po sa mga tao dito po sa sanlibutan, sila po ay takot sa paghuhukom at kasalanan. As long as they have a sin, they have this kind of fear of the judgment. Hanggat mayroon po silang kasalanan, mayroon po silang ganitong pagkatakot sa paghuhukom. Yeah. But Jesus Christ, after He died on the cross, He finished everything. Jesus said, "It is finished." And then He appeared in front of the disciples, and then He said, "Peace be with you." Kaya si Jesus po, tinapos niya na po yung lahat ng mga bagay doon po sa krus, sinabi niya, natupad na, at siya po ay nagpakita sa kanya pong mga alagad at kanya pong sinabi, kapayapaan ang sumainyo. Who can receive this true peace? Kaya sino po ba yung makakatanggap ng ganitong tunay na kapayapaan? When all of our sin problem are settled down, we can receive this true peace. Kapag nalutas na po yung lahat ng problema natin sa kasalanan, matatanggap po natin ito pong tunay na kapayapaan. We don't have the fear of the judgment. Wala na po tayong pagkatakot pa sa paghuhukom. Because all of our sins are forgiven through the blood of Jesus perfectly. Dahil lahat po ng ating mga kasalanan ay napatawad na sa pamamagitan po ng dugo ni Jesus ng perpekto. Yes, our Lord Jesus Christ gave us this true peace. Opo, ang ating pong Panginoong Kristo ay binigyan po tayo nitong tunay na kapayapaan. So what kind of the situation, what kind of the troubles we may face, we will not fear. Kaya anumang uri ng sitwasyon yung ating harapin, hindi po tayo matatakot. Because we have received this true peace. Dahil natanggap na po natin ito pong tunay na kapayapaan. There is the one story when the John Wesley, he was not saved. And then, although he was the pastor, but he was not saved. But he had a chance to visit America for the mission.
Kaya meron pong isang kwento na si John Wesley, kahit na siya po ay isang pastor, ngunit hindi po siya ligtas, siya po ay nakabisita doon po sa Amerika. In the middle of the voyage, they faced the big storm. That's why the ship was almost destroyed. Kaya sa gitna po ng kanilang paglalakbay, nagkaroon po ng malakas na bagyo, kaya halos masira na po ng bagyo yung kanilang bangka. At that time, John Wesley, he was not saved. That's why he was really afraid of his death. Kaya na mga oras po na yon, si John Wesley hindi po siya ligtas, kaya siya po ay takot sa kanya pong kamatayan. But beside of him, there is the one group of the people. In the middle of this kind of the very heavy storm, they were praising God. Ngunit sa tabi po niya, mayroon pong isang grupo po ng mga tao, sa gitna po ng bagyo na ito, pinupuri po nila yung Diyos. So he wondered, who are they? How they were able to keep the peace in this kind of the troubled situation. Kaya siya po ay nagtataka, kaya sino sila, paano nila nagawang magpuri sa ganitong ganitong sitwasyon. They are the Moravians. Actually, they are truly born-again Christians. Sila po ay mga Moravian, sila po ay mga tunay na born-again Christian. Truly born-again Christian, in the middle of the big trouble, we can keep the peace. Why? If we die, where should we go? We will enter eternal heaven. So, we don't need to fear. Kaya tayo po mga tunay na born-again Christian, meron po tayong tunay na kapayapaan, kaya kapag tayo po ay namatay, saan po tayo mapupunta? Tayo po ay makakapasok dun po sa langit. Yes, the peace. Jesus said, peace be with you. It means Jesus Christ gave us the true peace. That's why, although we face the really difficult situation or a lot of the troubles, we don't need to fear. Kaya po si Jesus, binigyan niya po tayo ng tunay na kapayapaan, kaya na kahit na humarap po tayo sa mahirap po na sitwasyon o kagaluhan, hindi po tayong matatakot. Yeah. Let's open the Bible. John chapter 20. Buksan po natin sa Juan chapter 20. Verse 19, babasahin ko po. Nang magdadapit hapon na ng araw na iyon, na unang araw ng linggo, habang nakasara ang mga pinto sa kinaroroonan ng mga alagad dahil sa takot sa mga Hudyo, dumating si Jesus at tumayo sa gitna at sa kanila sinabi, kapayapaan ang sumainyo. Yeah. Peace be with you. And verse 21 also said, so Jesus said to them again, peace to you. As the Father has sent me, I also send you. Kaya sinabi po sa kanila ni Jesus, dito rin po sa verse 21, kapayapaan ang sumainyo, kung paanong sinugo ko ng Ama, ay sinusugo ko rin naman kayo. Yeah. Peace be with you and peace to you. Why Jesus Christ repeatedly said, truly born-again Christian, we have received this true peace in our heart. Kaya sinabi po ni Jesus, kapayapaan ang sumainyo, bakit ito paulit-ulit na sinabi ni Jesus, tayo po mga tunay na born-again Christian, natanggap po natin ito pong tunay na kapayapaan sa ating mga puso. Yeah. The matured Christian, they can give thanks in everything, every situation. Kaya po yung isang matured na Kristiyano, siya po yung magpapasalamat sa lahat po ng mga bagay. Yeah. So, if the Word of God dwells in us, we can give thanks to the Lord. Kaya po kung ang salita po ng Diyos ay naninirahan po sa atin, tayo po ay magpapasalamat sa Panginoon. Let's go back to the Colossians chapter 3. Again, Colossians. Balikan po natin sa Colosas sa chapter 3. From verse 15 to 17. Simula po verse 15 hanggang 17. Colossians chapter 3 from verse 15 to 17. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3 to 1. At maghari sa inyong puso ang kapayapaan ni Kristo, na doon ay tinawag din naman kayo sa isang katawan, at kayo'y maging mapagpasalamat, manirahan nawang sagana sa inyo ang salita ni Kristo, ayon sa lahat ng karunungan, magturo at magpaalalahanan kayo sa isa't isa sa pamamagitan ng mga salmo at ng mga himno, mga awiting espiritual na umaawit na may pasasalamat sa Diyos sa inyong mga puso, at anumang inyong ginagawa sa salita o sa gawa,
Gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus na nagpapasalamat kayo sa Diyos Ama sa pamamagitan niya. Let the word of Christ dwells in you richly in all wisdom, teaching and admonishing one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing with grace in your heart to the Lord. So when the word of God dwells in us richly, what will happen? We can praise the Lord and also we can give thanks to the Lord. Kaya kapag yung salita po ng Diyos ay nanirahan po na sagana sa atin, ano pang mangyayari? Pupurihin po natin ang Panginoon at magpapasalamat po tayo sa Panginoon. How truly born-again Christian, we can praise the Lord and we can give thanks to the Lord. Kaya paano ba tayong mga born-again Christian ay magpupuri sa Panginoon at makapagpapasalamat sa Panginoon? If you are not filled with the spiritual word of God, you cannot praise the Lord and also you cannot give thanks to the Lord. Kaya kung hindi ka po sagana sa spiritual po na salita po ng Diyos, hindi mo po magagawang purihin yung Panginoon at hindi mo po makapagpasalamat ka sa Panginoon. Yeah, verse 17, and whatever you do in word or deed, do all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God the Father through Him. Dito po sa verse 17, at anumang inyong ginagawa sa salita o sa gawa, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus na nagpapasalamat kayo sa Diyos Ama sa pamamagitan niya. Yeah, here also, whatever you do in word or deed, in everything you should give thanks to the Lord. Kaya maging dito po sa salita o sa gawa, sa lahat ng mga bagay ay magpasalamat kayo sa Panginoon. Yeah. So when we are really thankful to God, we can also praise the Lord. Kaya kung talagang tayo po ay mapagpasalamat sa ating Diyos, magagawa din po natin purihin ang Panginoon. Yeah. Ephesians chapter 5 verse 19. Sa Efeso po, sa chapter 5, sa verse 19. Verse 19 and 20. Dito po sa verse 19 hanggang 20. Okay, babasahin ko po. Kayo'y magsalita sa isa't isa sa mga awit at mga himno at mga awiting espiritual na sa inyong mga puso ay nag-aawitan at gumagawa ng himig sa Panginoon, lagi nagpapasalamat sa lahat ng mga bagay sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo sa Diyos na ating Ama. Yeah. According to this passage, we can understand the thanks and then singing and the praising the Lord, it is connected, right? So those who are really thankful, they will praise the Lord and they will sing for the Lord. Kaya ayon po sa talata po na ito, yung pagpapasalamat at yung gumagawa ng himig sa Panginoon, ito po ay konektado. Kaya kung tayo po ay mapagpasalamat, magagawa po natin purihin yung Panginoon. Yeah, verse 19, speaking to one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing and making melody in your heart to the Lord. Verse 20, giving thanks always for all things to God the Father in the name of our Lord Jesus Christ. Kaya sinabi po, kayo'y magsalita sa isa't isa sa mga awit at mga himno at mga awiting espiritual na sa inyong mga puso ay nag-aawitan at gumagawa ng himig sa Panginoon, lagi nagpapasalamat sa lahat ng mga bagay sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo sa Diyos na ating Ama. Yeah. As a born-again Christian, we will praise the Lord. Kaya bilang isang born-again Christian, tayo po ay magpupuri sa Panginoon. Yeah. Every Lord's Day, our choir, Manila Central Church choir, will praise in front of the brothers and sisters. Kaya sa tuwing Lord's Day po, tayo bago po yung ating pong choir, sila po yung umaawit na papuri po sa Panginoon. But we should remember, we are not praising God with our own lips. Ngunit dapat po natin tandaan, hindi po natin pinupuri yung Diyos sa pamamagitan lamang po ng ating mga What is labi. important? We should praise the Lord with our true heart. Ano po yung mahalaga? Dapat po natin purihin yung Panginoon sa pamamagitan po ng ating tunay na puso. And more important things, we should praise God through our Christian life. At yung pinakamahalagang bagay po, dapat po natin purihin yung Diyos sa pamamagitan po ng ating buhay That's Kristiyano. why actually the choir ministry is also very important. It is not only we are praising with our lips. We should praise God with our true heart and with our whole life. Kaya sa katunayan po, yung choir ministry po, hindi po ito madali. Ito po ay napakahalaga. Kaya dapat po natin purihin yung Panginoon, hindi lang po sa pamagitan ng mga labi, kundi sa pamagitan po na tunay na puso ng ating pong mga puso. Awit 95. Sa awit po, 95.
verse 1 to, Dito po sa verse 1 hanggang 2, okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. O hali kayo, tayo umawit sa Panginoon, tayo sumigaw na may kagalakan sa malaking bato ng ating kaligtasan. Lumapit tayo sa kanyang harapan na may pagpapasalamat, tayo sumigaw na may kagalakan sa kanya na mga awit ng pagpupuri. Yeah, here verse 2, let us come before His presence with thanksgiving. Let us shout joyfully to Him with psalms. Yeah, we should give thanks to the Lord and we should praise the Lord. Kaya dapat po tayong magpasalamat sa Panginoon, dapat po nating purihin po yung Panginoon. Okay, so today, according to the 1 Thessalonians chapter 5, verse 18, in everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus for you. Kaya ngayong araw po, ayon po sa 1 Thessalonica sa chapter 5 sa verse 18, sa lahat ng bagay ay magpasalamat kayo sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo Jesus para sa inyo. So I really pray the brothers and sisters can give thanks to the Lord always. Kaya ako po ay talagang mananalangin na lahat po ng ating mga brothers and sisters ay palagi pong magpapasalamat sa Panginoon. So this is the life of the matured Christian. Kaya ito po yung buhay po ng isang matured na Kristiyano. So please look at your Christian life. Whether you praise God always and you give thanks to God always, or if you are saying some bad word or complaining. Kaya sa inyo po mga buhay Kristiyano, pakusap, suriin niyo po yung inyong mga sarili kung palagi niyo bang pinupuri at pinasasalamatan niyo Panginoon o palaging nagrereklamo at nagsasalita ng masasamang bagay. As the Bible says, as a truly born-again Christian, in everything, give thanks. Yeah, we should give thanks to the Lord. Kaya gaya po na sinasabi ng Biblia, sa lahat ng bagay ay magpasalamat kayo o po dapat po tayong magpasalamat sa Panginoon. And we should use our lips to praise God. At dapat po natin gamitin yung ating mga labi upang purihin ang Diyos. Okay, let's pray. Tayo pong lahat po ay manalangin. Holy and gracious our Heavenly Father God, thank you for giving us this precious opportunity to listen to your word. Banal at mahabagin naming Amang Diyos, maraming salamat po sa pagbibigay po sa amin ng mahalagang pagkakataon upang makapakinig po ng iyong salita. As the Bible says, unang Thessalonica chapter 5 verse 18, in everything give thanks. Let us praise the Lord and also let us give thanks to the Lord through our Christian life. Gaya po na sinasabi ng Biblia, sa lahat ng bagay ay magpasalamat kayo. Nawang magpasalamat po kami sa Panginoon at purihin po namin yung Panginoon sa pamamagitan po ng aming buhay Kristiyano. We know our Christian life, it is not only the knowledge. This is the true obedience to the Word of God. Alam po namin na yung aming buhay Kristiyano, hindi lamang po ito kaalaman, kundi ito po tunay na pagsunod po ayon po sa kalooban ng Diyos. As we learned today, let us do our best to give thanks to God in everything. At gaya po ng aming natutunan ngayong araw, gawin nawa po namin yung aming makakaya na magpasalamat po sa Panginoon sa lahat ng mga bagay. We pray for the Lobo Batangas Bible Seminar from tomorrow until this Friday. Kami po ay nananalangin para po sa Lobo Batangas Bible Seminar mula po bukas hanggang sa Biyernes. By the grace of God, many lost souls will be saved. Sa biyaya po ng Diyos, maraming ligaw na kaluluwa nawa ang maligtas. For the remaining part of today, all the schedule, please be with us and guide us. Para po sa natitira po namin schedule sa araw na ito, pakusap, samahan at gabayan po ninyo kami. In the name of our Lord Jesus Christ, we pray. Ito po yung aming dinadalangin sa pangalan po ng Panginoong Jesucristo. Amen. Amen.